Ano nga ba talaga ang hinahanap na artifact ng ating bida sa museum? At mga awakened newbies? Sila ba ay kakampi o magiging hadlang sa mga binabalak ng ating bida? Ating alamin yan dito sa chapter 5. Kaya't wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito na napagtanto ni Jinyuk na meron ng nauna sa museum bago pa siya dumating dito. Simula nang magbago ang mundo, inasahan na ng ating bida na ang mga tao ay mag-a-adapt sa pagbabago. Subalit ang pagitan ng realidad at ng ekspektasyon ay sadyang malaki base sa kanyang imahinasyon. Masyadong brutal ang mga nangyari kahit isang araw pa lamang mula nang maging in reality ang laro. At siguradong ang gusto nilang makuhang artifact at maitago ay ang mga naitago mula pa ng medieval era. Ang artifact na gustong makuha ng lahat ay walang iba kundi ang The Great Map of the Eastland. Ang mapa ay may nakapaloob na magic energy at mga impormasyon tungkol sa Tower of Trials. Yan ang dahilan kung bakit ito gustong makuha ng lahat. Nakapaloob din sa mapa kung nasaan ang mga ruins at mazes. At sinasabi din nito kung anong halimaw at mga item ang nakapaloob. Kaya sino bang may ayaw sa mapa na ito? Subalit, ang impormasyong makukuha sa mapa ay hanggang 10th floor lang. Oo, lahat ng tao gustong makuha ang mapa. At dahil dito, nakaligtaan nila ang tunay na pinaka-importanting artifacts. At lumipat ang ating eksena na ipinapakita nag-aagawan ang mga tao sa artifacts na mayroon ang museum. Nang biglang may sumigaw ng napakalakas, "Kayong lahat, magsitigil! Kung sino man ang kikilos mula ngayon ay mamamatay sa mga kamay ko," wika ng lalaking may tattoo sa leeg. At napatingin sa kanya ang mga tao sa loob. "Walang matatakot sa pagbabanta mo sa lugar na tulad nito," sagot ng isang lalaking may martelyo sa kamay. "Sa totoo lang, pag gumalaw ka kahit isang hakbang lang, ihahampas ko sa iyo ang hawak kong ito." At hindi na nga nakapagpigil ang lalaking may tattoo sa leeg at kanyang inilabas ang kanyang awakened ability. At makikitang nababalutan ng bato ang kanyang mga braso. At napamura na lamang ang lalaking ito dahil delikado pala ang kanyang napagbantangan. Samantalang, makikitang umuusok ang mga braso ng lalaking may tattoo na parang girto ni Luffy. At sabay wikan ng lalaki, "Tabi dyan, akin na yung mapa." Nang biglang may nagsabing, "Ang mapang yan, sa'yo?" "Di ako sang-ayon sa sinabi mo," wika ng isang matandang lalaki. "Ikaw tanda, nababaliw ka na ba?" sagot naman ng lalaki. "Hindi tanda ang pangalan ko, Min Jungwoo. Maging mabait ka at magkaroon ng maraming kaibigan. Yan ang kahulugan ng pangalan ko." "Sino bang nagsabing gusto kong marinig kahulugan ng pangalan mo? Makiramdam ka sa sitwasyon. Umalis ka dito," sagot naman ng lalaki. At dagdag pa neto, "Yang tuyot mong liig, pipilipitin ko yung parang liig ng manok." "Napakaduming bibig naman para sa batang tulad mo. Parang kutsilyo yung dila mo, iho," sagot naman ng matanda. Subalit, ano kaya ang mas mauuna? Mabaliliig ko o maging uling ka? At biglang inactivate ng matanda ang element of fire. At makikitang may bola ng apoy na nasa hinduturo neto. Magic! Pagtatakang sambit ng lalaking may tattoo. "Saluhin mo!" sambit naman ng matanda. At lumiyab ang buong katawan ng lalaki sa pag-aatake sa kanya ng matanda. At makikitang naging taong uling ang maangas na lalaki. At napawikan na lamang ang matanda ng kasalanan niya ng walang respeto mong bibig, kaya ganyan ang kinahatnan mo. Lumipat ang ating eksena na may kinakausap ang matanda sa di kalayuan. "Talaga namang nakakatakot ang fire magic, ha? Buti na lang, nakisanib pwersa ako sa'yo," sagot ng babae. At sumagot naman ang matanda, "Oh, maiba ako. Yung mga pagkain nakuha mo ba? Papaubaya ko na yun sa'yo, ha?" At sumagot naman ang babae ng, "Ako nang bahala doon. Huwag kang mag-alala." Ang dalagitang ito ay nagngangalang Lee Yuri. Hindi lang ito simpleng dalaga, sapagkat isa rin pala itong awakened player. At muling nagsalita ang dalaga, "Kailangan ko lamang ng isang piraso nito. At kung sino mang sumubog dumaan dito,
ay kahaharapin lamang to. Anong klaseng ability kaya ang meron ng babaeng ito? At nagawa niyang buhayin at maging kakampi ang mga estatwang hawak-hawak niya. At ngumiti nang may pagbabanta ang babae sa paligid. At sabay wika ng, sana lahat makipagtulungan ha? At napamura na lamang ang mga tao sa loob ng museum sapagkat wala silang laban sa tinataglay na ability ng dalaga. At ipinapakitang sumuko na nga ang lahat sa paligid at itinapon ang kanilang mga hawak na armas. At nagpasalamat naman si Yuri dahil sa pagsuko ng lahat. Ngunit nang biglang may pumasok sa loob na halatang maski na si Yuri ay nagulat. At eto na nga mga lods, dumating na ang ating bida. Nga tila ba siya ay nasa isang fashion show sapagkat lahat ng tao sa museum ay sa kanya lamang nakatingin. At nagsalita ang ating bida ng, ano ba tong ginawa niyo sa museum? Napakagulo. Kayong lahat, meron ba kayong respeto sa kasaysayan? Pero okay lang, at least hindi napunit yung mapa. At biglang nagsalita si Yuri ng, hoy mister walang takot, sa tingin mo ba nagbibiro ako ngayon? At makikitang nakahanda nang lumusob ang malaking estatwa ng aso na ginawa ni Yuri. At tuluyan na ngang nagwala at binato ng sibat ng mala ancient Egyptian na aso si Jinyuk. Samantalang ang ating bida naman ay kalmadong nakatayo at inaabangan ang pag-aatake ng kalaban. At dito nagtatapos ang ating chapter mga lods. Kaya please like and subscribe para sa mga susunod na chapter. Salamat!